Okay, so sa video na to, ang i-analyze natin ay GBP USD. Okay, so ito yung market ng GBP USD. Okay, so una mong gagawin ay pumunta ng daily. Ayan. So itong gagawin natin ay price action. Ito again, price action strategy. Okay, so yan, clear. Nakita natin na uptrend ng market. Okay, so hintayin natin siya to retracement. Okay, so punta tayo ng 4-hour time frame. Okay, so sa 4-hour time frame, clear siya na uptrend. Okay, so sa uptrend na yan, okay, pag nakita natin siya sa 4-hour, kunin din natin yung mga pinakamalapit na support and resistance. Yan ang resistance sa top. Okay, yan ang support sa bottom. Okay, so itong market structure na to, yan yung gagawin mo, or ayan yung basic na kailangan mo para sa pag-trade ng forex. Okay, so pagka nakuha mo na support, then resistance. Okay, pagka nakuha mo na yan, dalawang yan, so na-trap mo na kung nasan yung price. Okay, so punta ka na ngayon ng lower time frame, which is 1 hour. Okay, so 1 hour, tignan mo yung price na yan. So meron siyang mga rejection, so ayaw ng price dyan. Okay, so this one, ayaw rin ng price, so meron siyang mga multiple rejections sa bottom. Okay, so sa 1 hour, ganyan ang structure. Punta ka pa ng 30 minute. Okay, so sa 30 minute, meron tinatawag na minor structure. Okay, so ito yung minor na resistance. Okay, so lagyan natin minor resistance. Tapos meron siyang minor din na support. So meron din siya dito, or ito, this one. Okay, so yan na. So paliit na ng paliit yung mundo niya. Okay, madali mo na siya makukuha. So punta ka na ngayon ng 15-minute time frame. Okay, so sa 15-minute time frame, okay, dito na ngayon papasok yung mga confirmation mo. Siyempre sa higher time frame, ang nakikita mo is uptrend, so kailangan niyang umangat. Okay, so meron siyang direction ng pag-angat. So ngayon, hihintay ka ngayon ng confirmation para umangat yung market. Okay, so this one, ito, so may possibility umakyat siya after niyang matouch itong area na to, or itong level ng candle na to, yung bullish na yan. Okay, ayan. So sa lower time frame, meron kang makikita na bullish pattern. Okay, so since nagkaroon siya ng bullish pattern dyan, at meron siya ditong break ng resistance, okay, sa lower, so pwede ka ritong mag-entry sa level na yan, and then itong level ng liquidity na yan, below mo lang dyan yung stop loss mo, and then target ka doon sa resistance ng higher time frame. So parang ganyan siya. Ito, ayan. So yan, ayan. So sa 1 hour yan. Okay, so ito, pagka nakita mo sa higher time frame na meron pa rin candlestick na merong imbalance, pwede mo siyang i-adjust. Okay, so pwede mo siyang i-adjust dito sa low na to. Okay, and then ito yung imbalance na aabangan mo. Okay, kasi laging merong mitigation ng imbalance. Okay, so yung imbalance na yan, pwede mag-hit ng SL mo and then tumaas. Okay, so yan ang ating analysis for GBP USD. So trade mo siya for 3 PM. So kailangan bantayan mo lang siya muna ngayon, dahil ngayon ay 9:45 AM pa lang. So by 3 PM, pag open ng London session, pwede mo nang pasukan yan. Okay, so see you on next video.